Starring Entertainment. When it was first pitched to me, I actually, pitch pa lang. Sabi ko, kakaiba. It's something that I've never done before. And it's about time to really just bring out, diba, out there yung stories ng mga babae sa Japan. At hindi lamang yun maaaring sila yung naging subject ng pelikula, pero kung titignan mo talaga sa mas malaking lente, tinatakal dito yung sakripisyo, yung sitwasyon ng mga OFWs natin sa iba't ibang parte ng bansa. And we really had to treat this story with so much respect kasi storya to ng buhay ng bawat Pilipino na nasa labas ng bansa natin. And we also wanted to humanize. Diba? Kasi sometimes merong mga stigma na kasama yung storya ng mga babae sa Japan. So, we really wanted to humanize them. And makita na itong mga taong to ay may mga totoong pangarap. Itong mga taong to ay nagsasakripisyo sa buhay. Paris. Paris. Hello po, Kanbanwa. Konnichiwa. Hello, konnichiwa. Ayan. Hello, ayan. Ako naman po, isa siguro sa nakapagpa-oo agad sa akin sa project na to is yung ganda ng storya. Very honest, very raw. Na talagang yun talaga yung buhay ng ating mga entertainers sa Japan. At siguro po, this is something new for me kasi never pa yata ako nakagawa ng ganito. Excited ako nung, syempre makakasama ko si Ate Jo, Jane and Loisa. So, ang lahat ng yon yung parang nakaka-challenge. Tapos ni Hongo pa. Ang challenging pa siguro sa akin, yung kailangan emotional ka, tapos kailangan ni Hongo. Sobrang fluid, sobrang napaka-natural nung delivery nyo sa mga lines ninyo. Kahit na hindi natin to mother language. Yes. Na kailangan maramdaman rin yun. Siyempre, challenge yan para sa akin na maramdaman ko yung mismo yung sinasabi ko at maramdaman rin nung ka-eksena ko yung sinasabi ko. Siyempre po, ng mga mananood din. Pero pinaka nagustuhan ko talaga is, totoo yung sinabi ni Ate Jody, yung tungkol sa sakripisyo ng bawat isa, na lahat tayo may mga pinagdaraanan. Hindi natatago ng bawat ngiti natin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. So, isa yun sa mga nagustuhan ko po talaga sa story. And isa pa, pag si Direk Irene ang gumawa ng kwento, alam mo mapanakit. So, alam natin yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood agad. Sana po ay nagustuhan ninyo. Yes, hi everybody! Good evening naman dyan. Konbanwa, yes. Yes, tsaka may timeline kasi ibang-iba yung Hindi, pero natutuwa ako kasi napanood nyo na. Sana all. Hindi pa namin napapanood, pero it's a surprise. Ano ba? Nasabi nyo kasi na lahat but syempre gusto ko maging part nito. Unang-una gusto ko makawork si Direk Irene. Gusto ko makawork ulit si Ate Jody. It's a new experience to be working with Sanya. Si Loisa din, medyo kami, parang reunion, sort of. So, I was really looking forward to doing this project. And alam ko rin how much responsibility we have na sa amin na ibigay itong kwento na to at kami yung mga boses nila para ikwento yung mga kwento nila na pinagkatiwala nila sa amin. So, ayun. Miss Carmi. Ako nakapagpa-oo sa akin dito yung cast. Pagkatapos si Direk Irene, hindi ko pa kilala. Nagpunta sa bahay. Pagkatapos nung napanood ko na yung kay Ding Dong, sabi ko, oh my God, she is such a big director, big talaga, blockbuster director na kaya talagang it's an honor for me to work with all of you. At syempre, bonus na nasa Japan pa kami, hindi ba? During spring! Oo, yeah. Kaya I truly enjoyed and talagang it's such a privilege na mapasama sa mga young at talaga namang talented and award-winning actresses.
Yes, of Miss Carmi. Grabe rin. Tsaka sa sex bomb opening. Diba? Kamusta naman yung sex bomb opening? Totoo po yung nararamdaman namin. Yung kaba, para kami talagang, totoo po yung kaba namin doon. Yung kaba namin na lamig ng kamay namin, bukod sa malamig po talaga yung panahon, pero yung kaba namin na bilang entertainer at nandun mismo yung mga entertainers, yung paano kaya nila, Nakasama tama ba ka yung sa ginagawa cast? namin? Nakasama namin sa cast. So, yung bawat ginagawa namin talaga doon, hindi lang sa pagsasayaw, kundi doon sa bawat eksena, yung parang nangangapa ka kung tama po ba yung ginagawa namin? Tama pa ba yung binibigay namin sa storya? So, yun po. Direk Irene, wala sa bingo card namin na makita maging sex bomb Jody, si Jody Santa Maria. Diba? Ano kamusta yun? Diba? With the outfit, talaga, and ikaw pa yung punang nang aakit. Alam mo, so, Sex bomb Jody nang itatawag sa'yo after nito. oh my gosh, hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Kasi yun yung sa lahat ng mga scenes na ginawa ko, parang yun yung talagang pinaka dinaga talaga ako. I mean, every time naman na pumupunta ako ng set, laging may kaba. Pero nung nalaman ko na isushoot yung scene na yun, parang, alam mo, everyday pinagdarasal ko na sana, not today, not today. Tapos nung na-schedule na siya, isushoot na siya, yung hindi ka na makakain, tapos malamig yung panahon, nalalamig din yung kamay namin. Yung parang, okay, but wala ka namang ibang choice eh. Kailangan talagang gawin mo siya at gawin mo siya with full conviction. So, thank you, Derek, for giving me a chance to be a sex bomb dancer for one day. Maraming salamat. Bravo! And of course, thank you so much for that. Thank you to nga direct na in-offer mo yung scene na yun para ma-enjoy namin lahat. Opening pa. Ganon. Oo. And si Miggy, who represents a different facet of being an OFW, Yes. who feels like it's not for them. Kamusta yung yung experience na yun for you? Well, I mean, with this kind of film, there's nothing to say no to. I feel like every inquiry is like a blessing. And with like Irene, kasi like naka-work ko siya before sa teleserye sa GMA, and then now to be working with on a film, iba yung feeling. Tapos syempre it's my first time to work with these beautiful women, and yeah, it's just a privilege. I was just having a good time. Sobrang na-enjoy ko lang yung time ko sa Japan. Then first time ko to shoot out of the country. That is I'm awesome. super blessed. Thank you for that. Now, we do have questions from the press that we pre-selected already, and the first one is coming from Naz of Pilikulit. This is for you.